Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo, nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag minsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw, sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butike ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 cm at maaaring ang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na senyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog o huni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsang-ayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay tiktikay. Viti naman sa Nepal at dito sa atin sa Katagalugan ay butiki. Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwalaang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto at para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito, ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito, ay agad itong susuloy at tutubo at kung minsan pa nga ay sanga-sanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito, hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis, buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte.
Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadagsain na ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mo nga raw ang huni ng butiki, ito ay senyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang scientificong patunay ang paniniwalang ito, ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiyaga at dasal at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito? Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Africa, Asia at sa Oceania at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito. Kung pagmamasdan ngang mabuti, ang mga bayawak ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot, kuko at maaaring humaba ng hanggang 10 talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit mayroon din palang 3 klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivaceous na matatagpuan nga dito sa Pilipinas, ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karne nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karne ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Africa at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay isa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panluna sa mayroong rheuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong delikasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsay ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak at kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak o maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.